Biyernes ng hapon, sumakay si Rico Villarde, 27 anyos, kolektor ng bayarin sa isang bangkang demotor pa isla. 2 oras sa alon patungo sa isang maliit na lugar na hindi man lang nasa Google Maps. Isla San Roque ang pangalan. Layo din yan singilin ng isang matagal ng default customer sa listahan nila. Ayon sa record, nakakuha ito ng mamahaling, ngunit bigla nalang naputol ang pagbabayad nito sa di malamang kadahilanan. Paglapag niya sa isla, agad niyang napansin ang katahimikan. Walang palengke, walang ingay ng mga motor, halos walang tao. Sa may daungan, may iilang nakatayo at nakatitig lang sa kanya. Hindi nag-uusap, hindi kumikibo. Matapos magtanong-tanong, natuntun niya ang bahay ng mag-asawang Lorna at Berto. Isang 2 palapag na bahay na yari sa kahoy, na palilibutan ng lumang halaman at may lumang estatwa ng Birhen, walang mukha sa harapan. Kumatok siya. Bumukas ang pinto. Si Lorna, babaeng nasa mga late 40s, maganda pa rin, pero maputi. Tahimik siyang ngumiti. Good morning po. Si Rico po, galing po sa... Alam namin, Putol ni Lorna. matagal ka na namin hinihintay. Lumabas si Berto mula sa loob. Matangkad. Tahimik. Ang mga mata niya ay tila matalim, ngunit walang ekspresyon. Pasensya na ho, pero kailangan po talagang maayos natin ang bayarin. Matagal na rin po ito, Naiintindihan namin. sagot ni Lorna. Mananghalian ka muna. Dagdag pa niya. Matapos ang pagkain, tinanong ni Rico kung pwede na siyang bumalik sa daungan. Gusto na kasi niyang makauwi. Pero pagsapit ng pangpang, nandun ang bangkerong halos nanginginig. Sir, di na po tayo makakalis. Yung motor ng bangka, putol ang linya. Bukas ko na po ito magagawa. Walang pagpipilian, kaya bumalik si Rico. Papunta sa bahay nila Lorna at Berto. Dala ang kanyang maliit na bag. Pagpasok niya sa bahay, ibang-iba na ang pakiramdam. Malamig kahit walang hangin. Tahimik kahit naririnig ang ulan sa bubong. Pinatuloy siya sa isang kwarto sa pangalawang palapag. Sa mesa, sa tabi ng kama, may isang lumang abanikong yari sa buto ng hayop. Sa kisame, may manipis na bakas na kulay pula na hindi malinaw kung pintura o dugo. Bandang 10:00 ng gabi, habang nasa kwarto si Rico, may naririnig siyang kaluskos sa ilalim ng sahig. Mabagal, paulit-ulit, parang may naglalakad o gumagapang. Lumabas siya para uminom ng tubig. Sa sala, nakita niyang si Mang Berto ay nakaupo sa dilim. Hindi gumagalaw, nakatingin lang sa dingding. Walang ilaw. Sir, okay lang po kayo? Tinanong niya. Hindi sumagot ito. Ngunit sa paligid ng upuan, may bakas ng asin. Maayos na ikinurba sa sahig. Pabalik na siya ng kwarto nang madampian siya ng malamig na hangin mula sa isang bukas na bintana. Sa labas, nakita niya si Milena. Isa sa mga babaeng nakilala niya sa pagtatanong niya. Rico, lumapit ka. Saglit lang. Napaatras siya. Paglingon niya, si Alma naman. Naroon sa likod niya, nakatayo sa dulo ng hallway. Pwede kang pumili. Kami o sila.
Napapikit siya, pero nang dumilat, wala na sila. Bumalik siya sa kwarto. Sa mesa, may tasa ng mainit na tsaa. Hindi niya alam kung sinong naglagay. Nakaukit sa tasa ang salitang manatili. Lumabas siyang muli. Ngayon, papunta siyang kusina. Doon niya narinig sina Lorna at Berto na pabulong na nag-uusap. Mukhang mahina ang loob. Aniya ni Berto. Pero bago siya matulog, pipili na siya. Laging may pagpipilian. Sagot ni Lorna. Hindi niya maintindihan. Sa mesa, may litratong bago. Siya, nakangiti. Kinuha na hindi niya namalayan. Habang natutulog, nanaginip si Rico. Nasa loob siya ng bahay. Si Milena at Alma ay nasa magkabilang dulo ng pasilyo. Inaabot ang kamay sa kanya. Sa gitna ng sala, sina Lorna at Berto. Nakasuot ng damit pang seremonya. May hawak na lampara at kutsilyo. Isa ka sa kanila ngayon. O isa ka sa amin. Piliin mo, dahil hang hindi pipili, kinakain ng isda. Nagising siya nang biglang may humahaplos sa kanyang leeg. Wala na sa kama ang kanyang cellphone. Sa mesa nakasulat sa papel. Bukas hindi mo na kami maaalala. Pero hindi mo rin kami malilimutan. Kinabukasan, may bangkang nakahanda na. Tahimik na nagpaalam sina Lorna at Berto. Bayad na ang utang, sabi ni Lorna. Ligtas ka na. Hindi na siya nagtanong. Wala siyang lakas. Walang laman ng isipan. Pagkarating sa lungsod, tinignan niya ang record ng account. Wala nang Montalban. Walang appliance. Walang utang.